Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is itong Beastmaster God Nature build natin. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding this build guide. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung pwede nyong gawing build sa Nature God na Beastmaster dito sa WinM. Now, this is a common question na nakikita ko lagi sa GC and nasabihan pa tayo na hindi natin pinapakita yung stats and also yung skills which is pinapakita naman natin lagi yan guys sa mga previous contents natin. But anyway, for the sake of those people who haven't seen our videos and baka na-skip nila or hindi nila napanood ng buo yung video, ito gagawin ko siya dito, no, para at least magkaroon sila ng idea sa mga build pagdating dito sa WinM. Again guys, I'm not an expert in this game. Kumbaga even ako, nag-explore din ako. That's the reason why I created multiple characters just to explore different builds. So, kung meron man kayong additional na may sasuggest sa mga tao na naghahanap ng build guide, you can actually put it on the comment section below para at least matulungan nyo din yung mga newbie dito sa game na to. Okay? So the first thing na pag-uusapan natin dito is yung stats. Okay? So kapag Beastmaster God na nature build ang balak mo, dalawang stats ang priority mo. Number 1 is yung dex. Okay? So kung mapapansin nyo dito, mas nagprayo ako sa dex before ako naglagay sa STR. Now, bakit ako tumigil sa paglalagay sa dex at naglagay ako sa STR? Kasi ang habol nyo lang naman dito guys sa dex is yung attack speed. Now, once you reach 400% attack speed, which is in my case, lagpas na tayo dahil sa buff, no? Ang magiging prayo nyo na lalagyan is gonna be the STR. Why? Yung cap ng dex dito, wala naman siya technically cap eh. Kumbaga, yung 400%, yun yung pinaka okay and at the same time, wala na rin naman magiging edge aside from increasing your parry chance and also yung crit rate nyo. But kung gagawin nyo kasing farmer yung Beastmaster na nature build nyo guys, it's also efficient dahil sa mga skills na meron to, which is pag-uusapan natin yan later on. But anyway, maliit kasi yung magiging damage nyo kapag hindi din kayo naglagay sa STR. Okay? So in my case, naglagay na ako sa STR para mapataas ko yung damage ko and at the same time, tumaas din yung critical damage natin and malagyan din tayo ng additional na HP. So, we are already compensating yung HP by putting it on the STR. Hindi na tayo naglalagay sa con dito. Okay? We also have the critical damage which can trigger 21% chance yung crit rate natin guys. So it can trigger like once every 5 attacks. So since naka 400% attack speed tayo, normally kada hampas natin, dalawa yung atake na nade-deploy natin. So kung mapapansin nyo, nagki-crit minsan hindi, pero dahil sa 400% attack speed, tumataas din yung chances natin na mag-crit tayo sa mga mobs. Kung mapapansin nyo, fast clear lang tayo dito and kung i-compare nyo siya doon sa warrior build natin, yung warrior natin is a single attack, medyo matagal yon pero burst din siya, masakit din, like 6,000, 7,000 per attack. But, halos kaparehas lang nito. And dito kasi, mas mataas yung magiging chances nyo dahil mas mabilis yung attack speed nyo. So, mas mabilis nyo din makiklear yung mobs compared doon sa warrior build. Okay? So, ang prayo again is to get the 400% attack speed sa dex. Kapag 400% na, lalagay nyo na ngayon yung the rest of the stats nyo sa STR. Okay? At least nagigets nyo siya. Alright? Now, let's talk about the skills. Okay? Sa skills, ano naman yung prayo natin? Since nature build yung balak nyong gawin, i-prioritize nyo yung mga nasa skill tree ni nature. Okay? So, number 1 is kailangan nito, i-master nyo to. Okay? So sa atin level 8 pa lang 'yan kasi kulang pa tayo sa gold, no? But anyway, kapag na-master nyo to, ang additional na ibibigay sa inyo ni Evilator is gonna be 40% attack speed,
Tapos 20% for both damage and armor class. So, yung damage, of course, malaking bagay yan for us. So, dito kumbaga parang every level 2 yung binibigay niya na percentage. Kapag armor class naman, ganun din. Pero ano ba si armor class? Sa mga hindi nakakaalam, si armor class is defense. Okay? So, kapag mataas ang defense nyo, mas mataas yung chance of survival nyo sa mga higher tier na maps and mobs. Okay? So, please make sure na i-master nyo tong si Evilator. Ito yung una nyong i-priority. Now, kapag na-master nyo na si Evilator, punta naman kayo sa Elemental Armor. Kasi ito naman, this is to increase your defense. As you can see, level 171 pa lang tayo. But our defense is crazy. It's like 2,661 already. And kapag na-reach natin yung max level ng Evilator, chances are, pwede nating maabot yung defense na 3,000. Which we can farm already sa mga higher tier na mobs. Like yung cursed spot, no? Mabilis tayo makakapag-clear doon because of our attack speed and also our damage. So, ang tansya ko dito, kapag mga level 240 to 250 na tayo dito, yung attack natin will be ranging from around 5,000. And then yung crit damage natin will go up to around 70 to 80%. Okay? Kasi guys, hindi pa naman max yung items natin. And as you can see guys, nakachamba din tayo ng critical damage sa warrior seal natin. Actually, nung una, 15% to. Tapos bumaba, tapos bumalik. Buti na lang, critical damage pa din yung lumabas. Okay? But ang habol natin dito is critical damage as well. So, we have a pretty good item about it. So, yun nga, sa skills, nature yung prior nyo. And then, once you master all the passives here, okay, kunin nyo naman yung mga active like yung mga buff. Katulad nitong Primal Howl. Pero ito, makakas nyo lang to in a certain amount of seconds. So, hindi siya yung parang katulad ng mga passive skills na kahit hindi mo i-cast, okay, may buff ka na. So, kumbaga ito, buff siya, i-activate mo, same with Evilator. Pero ito kasi mahaba yung duration nito eh. I think matatapos muna yung cooldown bago pa matapos yung buff sa'yo. So, yan yung kagandahan dito sa Evilator buff na to. Okay, dito naman saglitan lang siya. Certain amount of time lang magagamit ito. Okay? Now, aside from this, okay, kailangan nyo rin kumuha nito. Yung Weapon Master, dapat level 10 to pareho. Ayan, so, since dual sword yung gamit natin, dual hand, and then sword yung ginamit natin. Pero kung meron kayong, kung axe naman yung gagamitin nyo, ang papalitan nyo lang dito is itong axe. So, kung dual axe yan. Or kung, yun nga, one-hand weapon axe. So, axe naman yung papalevelin nyo. So, nasa sa inyo naman if you want to also level this up. Okay, kahit na naka-sword kayo. Kasi para if in any case man na gusto nyo mag-switch, you can easily switch without worrying about the additional stat. Kasi imagine 300 damage din yan plus 20% weapon attack power. Alright? So, aside from this one, I think naglagay din ako dito for the Elemental Protector para naman sa resistance. Okay, so ito talagang nilagyan ko siya para din makagain tayo ng advantage in terms of the mage class na bosses. Okay, so yun yung reason natin ba't natin siya nilagyan. So, ima-master din natin to pero kulang pa tayo sa skill point. Ito naman sabi, damage to nearby enemies every 3 seconds for a certain period of time. I'm not really sure pero hindi ko pa ito nakukuha. So, I'm gonna check it out for you guys para hindi na rin kayo mag-aksaya, no, ng inyong skill point and also ng pang-reset. Okay? So, yun yung magiging priority nyo sa skill. Again, most likely, mga nature skills na passive and yung buffs yung kukunin nyo. Etong Titan and Werebear or etong Werewolf, wag nyo na ito nalagyan. You don't have to. Okay, Savage Blow, this is just to decrease concentration nakalagay dito. Hit rate, parang bababa yung hit rate nung ina-atake nyo. Pero you don't have to. Huwag nyo na ito nalagyan muna. Basta i-prior nyo muna itong mga skill na to. Itong Shield of Thorns, Evilator, Primal Howl, and Elemental Armor. Yan yung i-priority nyo na skill. And then dito sa Weapon Master. And then of course yung Elemental Protector dito. Okay. So level 171 pa lang tayo. Medyo malayo pa yung ile-level natin. Now, pag-usapan naman natin yung weapon. So yung weapon option nyo is gonna be dual sword or dual axe. Okay? Ibig sabihin, dalawang sword, dalawang axe.
Right, kung mapapansin nyo dito, dalawa na yung sword natin. May isa na tayong plus 9, may isa na tayong plus 8. So, syempre, i-upgrade pa natin to hanggang sa ma-plus 9 natin siya. Then, the next thing that we're gonna do is to plus 9 also yung mga armors natin para mas maganda. But as you can see here, yung isang ring ko, wala pang upgrade to. So, inaantay ko na lang yung reset para makabili ako ng pang-upgrade. Kasi nga, nagpa-farm tayo ngayon. Itong mga to, pina-farm ko lang. Pati itong Harukon powder, pina-farm ko lang to kasi bibenta natin siya para meron tayong pambili nung protect na imp. So papalitan ko kasi to guys, no? Papalitan ko siya. So hopefully papalitan natin siya later on. Alright? But anyway, ang priority nyo dito is mabili muna yung dual sword or yung dual axe. Pareho naman silang mura right now. Meron nagre-range ng 10 pero arcane rarity na. And then yung set natin, of course, yung Guardian Scale Tunic. Okay? Ito yung set natin dahil Furema yung ating mortal character. Okay? Yan yung ating set. So mura lang din to. I think ang nagastos ko dito sa character na to is Dayas lang kasi kumbaga nangyayari is pinapahiram ko na lang yung Dayas dito. So total Dayas na spend ko dito is ito pa lang. So 90, 74 at saka 89. Okay, so kung compute natin, kasi check natin dito. So 90 plus 74 plus 89, 253 Dayas pa lang yung nagagastos ko. Kumpleto na po yung set ko. Okay, kumpleto na siya actually. Isa na lang yung kulang natin yung Protect Imp. Now, in terms of the earring, may earring naman kasing freebie dun sa top up. Okay, which is yung 120. So, 120 plus nyo tong 253. Yan, plus 120. So, nasa 373 Dayas lang yung nagastos natin dito. Comparing dun sa iba na sobrang laki din ang na-spend natin. Like 600, 700 pesos para lang mabihisan yung mga characters. But anyway, I was able to also get some of my ROI. No, kasi nakapagbenta na rin tayo ng Dayas yesterday. So, shout out nga pala sa nagtiwala sa atin. No, ni-record ko pa yung video in terms of selling Dayas. But anyway guys, gagawa natin yan ng separate tutorial on how you transact safely if in any case man. So para magkaroon kayo ng idea, no? But anyway, let's go back to the build. So itong earring, siguro ang bibilin ko dito is dexterity earring kasi wala namang ibang earring na mas maganda pagdating sa type ng character ko na to kundi dex lang. Okay? Doon kasi sa earring guys, ang options niya is either power earring or mana earring or HP earring. So basically, hindi naman natin siya mapapakinabangan ng gusto. So doon na lang tayo sa dexterity earring. Okay? Kasi nga papalitan natin to. So the earring will compensate yung mawawala nating stat dito. Alright? Ganun siya kasimple. Now, in terms of the necklace, okay, ito naman, yung Inferior Madness kasi dahil sa critical damage, and then yung Madness belt as well. But this one is just the common rarity. Okay, bakit? Kasi mahal po yung Madness belt na mas mataas yung rarity. Like yung Mystic pataas, sobrang OP ng presyo nito. Okay? Mahirap din naman kasi siyang malut. Right? That's the reason why sobrang expensive niya. But of course, the sooner magmumura din yan guys kasi syempre marami na din yung makakapag-farm doon sa mga higher tier maps kung saan available yung mga parts na yan. Okay? Then in terms of our orb, okay, meron tayong Superior Ruby of Carbuncle. Okay? So plus 6 and plus 5 pa lang to. Pag na plus 9 natin to, or goods na yan, mas tataas yung crit rate natin. At least siguro kahit mga 30% na crit rate if in any case na abot or kahit 25%, okay na ako doon. Okay? Okay na tayo sa 25% crit rate kasi magpo-proc at magpo-proc yan dahil sa attack speed natin. Okay? And then, yung ating seal, ang kinuha natin is again, Warrior Seal. Ito, makukuha nyo to sa guild. So, punta kayo dito sa Diamond Shop, then click nyo yung exchange, then guild, and then dito, makukuha nyo yung seal, or Warrior Seal, or Wizard Seal. Depende kung anong gusto nyo kunin na seal. Pero para sa akin, mas okay yung Warrior Seal kasi we already reached the 400% attack speed. Okay? Now, ang total amount lang na na-spend natin dito is around 129 pesos plus yung Dayas natin from other characters natin na nilipat lang natin dito, which is pretty good. At least hindi na tayo masyadong naglabas ng pera and also nakapagbenta na din tayo. So,
technically bawi na tayo or nakakabawi na tayo kahit paano. Siguro kung meron mang total na babawin ko dito, siguro around ano na lang guys, mga siguro 700 or 800, mga ganyan. So isang ipon ko pa ulit ng 2k Dias, bawi na tayo, we're all good to go, and farm na lang ng farm yung mga characters natin. Okay? So ayan yung isang build guide na masasabi ko na sulit, at the same time mura. Kasi syempre kailangan natin kailangan din natin makapag-build ng mas murang set para at least hindi tayo mahirapan na mag-farm. No, kasi kunwari free to play ka tapos wala kang idea sa ginagawa mo, malamang sa malamang masasayang mo yung mga resources eh. And this info is gonna be good for those newbies na naghahanap. Now, I already explained what stat to put in, ano yung skills na dapat i-priority, ano yung weapon na pwede nyong gamitin. Again, sword and axe lang naman yan. And then, accessories, pinakita ko na rin naman sa inyo. Alright? Then, yung total amount of spend ko, nakita nyo na din naman na 129 pesos lang. But anyway, hopefully this video helps you guys. And mag-update din tayo dun sa free-to-play character natin para makita nyo din yung progress ng ating free-to-play character and ano na nga bang nangyari doon. Yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood. I hope you like this video. If you like this one, kindly share it with your friends and share na rin sa mga tropa nyo. And don't forget to follow me on Facebook. Mag-join na rin kayo sa ating Facebook group at facebook.com/bmgamingcommunity or facebook.com/groups/bmgamingcommunity. Yun lang mga brad, and thank you again. Peace out.